Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, update ho tayo rito sa usaping flood control serye. Na kung saan ay iba't ibang individual, tao, politiko, engineer, or empleyado ho ng DPWH na damay ho rito sa isyong ito. Na kung saan ay nagkaroon ho ng pandarambong katiwalian, pagbubulisa ho ng pondo ng kaban ng bayan. Na kung saan mga kababayan, ito hong si engineer Bryce Hernandez, ito ho yung assistant ni Henry Alcantara. Diyan ho sa DPWH, engineer din ho ito si Henry Alcantara. Ay isinurrender niya na ho kahapon yung kanyang Lamborghini. Ano bang Lamborghini ito? Yung mamahalin ho, yung Lamborghini Mod Orus na nagkakahalaga hong 30 million pesos lang naman. Barya-barya. Isipin mo 30 million pambibili mo isang sasakyan, ano? Ano na yun parang halaga na ho ng malaking-malaking bahay yon. Ganun-ganun lang ho sila bumili. Ang nakakapagtaka, hindi naman ho mga kilalang taong mayayaman ito na kilalang mga negosyante rin parang sila Henry C. Lumalabas ang sahod lang daw ho ng district engineer. Ito assistant lang to si Henry. 50,000 lang. Tapos may sasakyan ho na isang may sasakyan ho na isang piraso nagkakahalaga 30 million. Ano to? Ito ho yung kanyang sasakyan, ano? Ganda, oh. Yung iba ho natin nakikita sa kalsada sa EDSA na Lamborghini, yung dapan-dapa, parang sports car. Mas mahal pa to doon. Parang itsura nito may pagka SUV. 30 million daw ho isang piraso nito. Ano ba mayroon dyan? Bakit 30 million? Ano ba mayroon dyan? Disneyland sa loob. Ngayon mga kababayan, bukod ho sa pagsaoli ni Bryce Hernandez ng kanyang sasakyan na halagang 30 million na Orus na sasakyan, itong Lamborghini, meron na rin ho siya na iso-render sa ICI na kung saan yung kanyang computer, na kung saan mayroon hong mga mahalagang nakatala. Nako, naloko na. Ito na, dito na magsisimula ang kalbaryo ng iba pang senador. Pakinggan natin ho ito mga kababayan. Kinumpirma ng abogado ni dating DPWH engineer Bryce Hernandez na 4 na kasalukuyan at 2 dating senador ang dawit sa maanumalyang flood control projects. Nakatutok si Mariz Umali. Nagpunta ho dyan si Bryce Hernandez sa ICI kasi nagsisimula na ho yung ICI ni Pangulong Bongbong. May mga pinapatawag ng iba't ibang individual, iba't ibang personalidad, politiko, engineer. Nag-hearing na ho dyan, iniimbestigahan na ho sila. Kung matatandaan nyo, nung nakaraan, ito hong si Senador Jinggoy tuloy, sorry po. Si Senador Jinggoy Estrada at ito hong si banal na Joel Villanueva, pinatawag na ho dyan sa ICI, umaga ho nung isang araw. Nag-hearing na, inimbestigahan na sila. After ho nun, bigla na lang ho nag-declare ang NBI na pinapakasuhan ho itong dalawang ito. After ho nung hearing. Tapos, yung kanilang mga bank accounts, after na rin ho nung hearing na yung pagpunta nila doon sa ICI, after na ho ng hearing, itong AMLAC, inilak na ho ang kanilang mga bank accounts. At kung mapapansin nyo, nung nakaraan, wala na ho sila sa hearing.
ay malamang hindi na ho sila pinaaten. Bawal na kasi po pwedeng ma-intimidate ho yung mga resource person. Oh. Ngayon ho, mga kababayan, ito hong si Bryce Hernandez, pinatawag na rin ho dyan sa ICI. Kasama ho, bit-bit niya ho ang kanyang computer na may nilalaman ho ng mga importanteng nakatala. About ho rito sa flood control issue, scandal. Sabi ho rito, 4 na kasalukuyang senador ang dawit sa flood control. Kasalukuyan, 4. Sino ba yung 2 aktibo na senador na damay dito? Jinggoy Estrada, Joel Villanueva. 2 pa lang silang nababanggit. So may 2 pa. Tapos 2 daw dating senador. Ex-senator. Hindi na senador ngayon. Ang nabanggit si Jinggoy. Si Bong Revilla. Si Budots. Di ibig sabihin may isa pa. Pakinggan natin to. Gabi po. Ang pasabog ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez hindi pa raw tapos. Depende sa mga makikita sa computer na itinurn over niya sa DOJ, pwede pa raw may iba pang senador at iba pang mga mambabatas ang mapangalanan. Ayon yan sa abogado niya si Attorney Raymond Fortun. Si Bryce, sinabi niya na yung salaysay na binigay ni Engineer Alcantara ay kulang pa. Meron siyang mga binanggit sa akin ng mga pangalan. Base ito doon sa kanyang recollection of yung mga tao na meron silang mga naipasok na mga proyekto dito sa Bulacan. Again, mga proponents noong mga projects. Kinumpirma niya ang ulat na aabot sa 4 na kasalukuyan at 2 dating senador ang madadawit. Pero hindi raw sila magpapangalan basta-basta hanggat walang ebidensya. Sa ngayon 3 senador na ang nabanggit, sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla. Lahat tumanggi na sa alegasyon. Hanggang hindi pa talaga na-unseal at nabubuksan yung laman nitong computer, mas minarapat po niya na hindi na lang po muna magsasalita para hindi siya nagtuturo ng mga tao kung sino yung mga personalidad, kung ilang bang senador talaga ito, kung whether incumbent or whether ex-senators. Sa kanya, it is better na hawak niya mismo yung mga dokumento na meron na siya, para mas mabuti at mas malinaw at mas detailed yung kanyang masasabi tungkol dito. Ang sigurado, sabi ni Fortun, may mga ebidensya pang ibibigay sa Hernandez sa Department of Justice para suportahan ang testimonya niya. I understand na meron pang mga 2 to 3 boxes na hindi pa nga na-turn over din. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na sa DOJ na ang mga nakuhang ebidensya kay Hernandez, gaya ng computer at mga folder kaugnay sa investigasyon sa flood control projects para ma-preserve at maisama sa investigasyon. May sworn statement na raw na ibinigay sa DOJ si Hernandez. Bukas, magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Imbitado pa rin si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at inaasahang dadalo ito. Sa pahayag ni na DPWH Engineer Henry Alcantara, si Bernardo ang kausap niya sa pagbaba ng pondo at kung sino ang proponent o mambabatas na mabibigyan ng porsyento. Kay Bernardo rin daw dinadala ang cash na para sa mga proponent. Conveyed lang. Meron siyang naunang affidavit, magsusupplemental daw siya. Because the affidavit that was sent to us earlier, that was before Alcantara testified yesterday. So ngayon, after hearing the testimony, nagpasabi na magsusupplemental. I don't know, wala ko idea. Well, saying too much, sir, sa affidavit ba niya may mga names din siya? Wala akong idea. Let's see tomorrow. Siya ay magiging susi dyan kasi siya yung naglagay sa kanila dito. Ayan mga kababayan, maliwanag I-confirm natin. Ito mga ebidensya, computer, mga envelope, hindi pala sa ICI dinala. Doon sa Department of Justice. Pero ito si Bryce Hernandez, umati na rin ho. Umati na rin ho ng pag-iimbestiga hearing ho dyan sa ICI. Hindi muna raw magsasalita si Bryce Hernandez kung sino-sino mga senator ito. Although alam niya na nasa isip niya, siguro gusto niya masuportahan ng ebidensya galing doon sa computer. 4 na senator, aktibo, 2 dating senador. Kaya ang nababanggit pa nga,
na aktibo lang ngayon, si Joel Villanueva at si Jingo Estrada. So may dalawa pa. At dalawa raw na ex-senator, kaya nabanggit dating senador, Revilla. So may isa pa. Speaking of Assistant DPWH, etong hong si Roberto, mga kababayan, nando dito ngayon ho sa hearing, sa pagpapatuloy ho ng usaping Blue Ribbon Committee about ho dyan sa flood control issue, scandal. Pakinggan nyo ho, mga kababayan, mukhang eto na ho yata yung sinasabi ni Bryce Hernandez na dadagdag ho doon sa apat na senator na aktibo na nabigyan ho ng kickback nitong flood control funds. Nako po, naloko na. Ito na yung matagal na hinihintay ng taong bayan na hindi mabanggit-banggit yung pangalan sa hearing pero nababanggit na ho sa social media at mainstream media. Naloko na. At may dumagdag pang isang tisay. Play natin. Ayan Speaking of Roberto Bernardo, ganda ng pangalan nito, parang may pagka-Mexican or Italiano. Binanggit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang mga pangalan na nina Senador Chis Escudero, dating Senador Nancy Binay, at dating Senador Bong Revilla ang kontrobersya ng flood control project. Ayon kay Bernardo, naghatid siya, siya mismo naghatid. So, hindi hearsay ito. Ayon kay Bernardo, naghatid siya ng mga komisyon o kickback mula sa mga proyekto ng DPWH sa mga individual na konektado sa tatlong senador. So ito na yung bumuo. Si Nancy Binay na yung bumuo doon sa sinasabing dating dalawang ex-senator. Si Revilla ex-senator. Binay ex-senator. So ito yung sinasabi ni Bryce Hernandez. Ito na yung pumuno ng pagkukulang si Nancy Binay. Ito na ho yung pinaka-controversial, mga kababayan, na kung saan. Kung matatandaan nyo si Senador Chis Escudero, isipin mo, taga-senado ka, Senate President ka. Tatawid ka papuntang Congress, hindi ka naman taga dyan. Holiday pa, makasibilyan. Ang sabi niya, mali bang magpunta doon para mag-check kung tama ang ginagawa ng mga staff doon, kung paano ayusin ang budget? Isipin mo, taga-senador ka, maiisip mo mag-check doon sa loob, tas holiday pa. Masama. Bawal daw ba yun? Sabi natin hindi bawal. Pero tama ba? Excuse me. Hindi bawal, wala sa batas. Pero tama ba? Na ang isang Senate President tatawid sa Congress, mangengailan magmo-monitor kung paano ayusin ang budget? Ang budget ng 2025? Dinadaan mo sa pagkaabogado mo ayan Maliwanag ho, nabanggit na ho si Senador Chis Escudero. Malamang itong pangalan ni Senador Chis Escudero, nandoon ito sa computer ni Bryce Hernandez. So, active na Senador si Chis Escudero. Joel Villanueva, Jingo Estrada, apat daw na aktibo. So, may isa pa. May bakante pa. Sino kaya ito? Nakakabaka na yung isa. Sino kayang isa ito, mga kababayan, na magpupuno, doon ho sa sinasabing apat na aktibo, yung ex-senator na dalawa, pinunuan na ni Nancy Binay. Dalawa sila ni Revilla. So, abang-abang tayo, mga kababayan, sa kaganapang hong ito. Tutok-tutok lang ho tayo rito sa channel ho ni Chris Ulo. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit sa panibagong vlog. Bye-bye po.